As elected City Vice Mayor and the presiding officer, this 37th regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fernicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel Pilina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Javier Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Wendy Pilat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Mikey Morada for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating mahal na Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at hiling po namin, naggabayan niyo po kami sa aming session at sa mga susunod na araw na darating sa pagganap po namin sa aming mga tungkulin bilang mga naglilingkod sa aming bayan ng lungsod ng Lipa. Gabayan niyo rin po ang aming mga kababayan at pinagdadasal din po ang ating mga kababayan na yumao at ang mga nangangailangan po ng tulong, lahat po ng may sakit, inaalala at pinagdadasal po namin, hindi lang po dito sa Lipa, manabay po sa buong bansang Pilipinas at sa buong mundo. Lahat po ito ay hinihiling namin sa ngalan ng anak niyo na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib at awitin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone, to all our guests and to the members of the august body. So we now proceed with our privilege hour. Again, gentle reminder for everyone to please observe proper decorum. Thank you po. Privilege, Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, honorable members of this august body at sa atin pong mga panauhin, magandang umaga po. Madam Chair, sa pagsisimula po ng budget hearing at habang tinatalakay po natin ang efficiency at effectiveness ng CPOS para sa pagpapatupad
ng ating batas trapiko ay nakita natin at natuklasan na may ilang mga traffic violations na sobrang baba at penalty na dapat nating itaas. Halimbawa po, Madam Chair, ang truck ban. Base po sa datos ng City Public Order and Safety, tayo po ay may nahuling 481 na truck ban simula January hanggang August ng taong ito. Kung mapapansin po natin na malaki po yung efficiency ng panghuhuli nila sa truck ban, pero ang ating penalty lamang po dito ay nasa 400 pesos, Madam Chair. Siguro dapat po gawin natin ang maximum penalty, ang truck ban, ng 5,000 pesos. Sapagat yung 400 pesos po, ito po'y bariya lang dun sa mga kumpanyang mahigante na may-ari ng mga truck na ito at tatawanan lang po nila tayo. Kaya po siguro, umabot sa 481 ang mga truck na pumapasok sa Lipa kahit alam po nila na may truck ban. Pangalawa, Madam Chair, ang ating pong obstruction. Sa datos po natin, simula January hanggang August, ay may na-issuehan po tayo ng 1,222 na violators ng obstruction. Ang obstruction, Madam Chair, ay ibinibigay natin katulad ng illegal parking sa mga sasakyan na nakaparada sa mga clamping areas natin, pero hindi po natin pwedeng i-clamp dahil may mga driver o pasahero sa sasakyan. At ayon po sa ating guidelines, pagka may mga tao po, hindi natin ikaklamp siya. At siya ay pakikiusapan natin umalis, pero pwede po nating issuehan ng obstruction o kaya po ng illegal parking. Ang atin pong illegal parking ay 519, ang atin pong obstruction ay 1,222. Sa records po natin, ito po ay 400 pesos din. Madam Chair, siguro dapat itaas din po natin ito sa 1,000 pesos ang penalty ng obstruction at illegal parking. Ganon din po, Madam Chair, ang reckless driving. Simula January to August, meron po tayong nahuli na 54 sa reckless driving. Kaya lang, ito po ang kinwestiyon natin sa SIPOS dahil alam naman po natin sa lahat ng gumagamit ng kalsada na napakarami pong reckless driver, lalo na po yung mga truck, mga nagkakarera, mga motor, mga tricycle, mga four wheels sa atin pong langsangan na nagiging sanhi ng pagkasawi o aksidente ng mga inosenteng tao. Madam Chair, ibigay po natin ang maximum penalty para sa reckless driving na 5,000 pesos. Nang sa ganon ay madisiplina at atin pong bigyan ng aral yung pong mga reckless driver na walang pakundangang walang respeto sa lansangan. So, ganun din, atin pong pag-aralan na yung mga involved sa mga traffic accidents o yung mga bumabangga sa mga barriers po natin, dapat automatic issuehan po natin sila ng citation ticket na reckless driving. Kasi sa atin pong committee hearing, napag-alaman po natin na ang ginagawa po ng TMD, pagka po may aksidenteng nangyari, ay i-issuehan po nila kukuhanin po nila ang lisensya on their custody while the investigation ng PNP ay isinasagawa. Pag nag-settlement, ibabalik po nila ang lisensya, walang citation ticket. Hindi po dapat ganon. Dapat po sa findings ng PNP kung sino ang bumangga at sino ang may kasalanan, issuehan natin ng citation ticket na reckless driving. Nang sa ganon, mag-ingat at ito pong mga motorista natin sa kalsada. Madam Chair, yung lahat po ng sinabi kong penalties, illegal parking, truck ban, obstruction, at reckless driving, ay nire-request ko na itaas ang atin pong penalty. Pagdating po sa reckless driving at sa truck ban,
maximum penalty of 5,000 pesos ang atin pong ipataw sa mga violators. So, Madam Chair, I move that the matter be referred to the Committee on Traffic. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. At the same time, Madam Chair, to be consolidated on the Committee on Traffic, the extension and the amendment of our truck ban. Sa amin pong budget hearing ay nakita po natin na ang truck ban ay sa loob lang po ng city proper. Pero siguro panahon na para extend po natin yung truck ban dahil nakakapasok pa rin po sila sa area kung saan matraffic. Madam Chair, we would like to extend the truck ban dito po sa bypass natin sa May Levy Town. Yun pong traffic light, yung papuntang City Hall, bawal na pong pumasok ang truck. Yung pong stoplight, papuntang University of Batangas, bawal na pong pumasok ang truck. Huhulihin po natin sila pag pumasok sila dyan. Pero kung ang truck, liliko papuntang Banay-Banay, Inisnoban, okay lang po, hindi natin sasama sa truck ban. Ganon din po, dito po sa parte ng Tambo, ipagbabawal na po natin pumasok ang truck, simula pa lang po Lasal. Truck ban, i-extend po natin yung truck ban dito sa mga areas na ito. Doon po sa parting Antipolo, Pinagkawitan pa lang, doon po sa Carmel, babawal na rin po natin pumasok ang truck. So, Madam Chair, I move also that this matter be consolidated and again referred to the Committee on Traffic. Matter that was brought up is to be consolidated to the previous privilege, and then likewise on the Committee on Traffic. Madam Chair, pangatlo, habang tinatalakay po natin ang budget ng public market, isa po sa mga issue na tinalakay natin dito ay yung pong presyo ng wet market, baboy, manok, at mga isda, Madam Chair. Kung inyo pong mapapansin, pag pumunta ka sa public market, pumunta ka sa isang tindahan ng baboy o isang tindahan ng manok, parehas ang presyo niya halos sa lahat ng tindahan sa public market. Wala pong competition na nangyayari. Hindi po competitive ang presyo. Wala pong choices ang mga kababayan natin kung kanino sila bibili sapagkat pare-parehas lang naman po ang presyo. Pero pag pupunta ka po sa tindahan ng baboy outside the public market, mas mura po ang presyo. Ano po ang dahilan at nangyayari ito? Ano po ang mga external factors and other factors na consider natin bakit po mas mahal ang presyo ng baboy sa palengke, mas mura ang presyo ng baboy sa labas. Mas mura ang presyo ng manok sa mall, mas mahal ang presyo ng manok sa palengke. Ano po ang mga factors na dapat natin consider? Kung tutingnan po natin, outside the public market, mas mahal po ang renta ng mga nagtitinda ng baboy compared sa mga nasa loob ng palengke. Sabi po nila, dahil may middleman yung sa palengke at yung sa mga nagtitinda sa labas, sarili nilang baboy yung kanilang kinakatay. Pero I doubt kung kayang i-sustain nung mga nagtitinda sa labas yung baboy na itinitinda nila. Nagso-source out din po sila sa iba. Anyway, Madam Chair, as we go through sa ating hearing with the public market, we found out that we passed an ordinance creating the Lipa City Price Monitoring Council. The Lipa City Price Monitoring Council, which was sponsored by Konsehal Attorney Gali Angeles, is very important dito po sa role ng presyo ng mga bilihin, hindi lang sa public market, kundi sa mga malls, Madam Chair. Now, as of to date, ang ating pong Price Monitoring Council ay hindi pa po nakukonvene. Wala pa pong executive order calling for the
meeting the creation, the membership of the Price Monitoring Council. So mamaya po, I will request a resolution requesting our city mayor through the office of the city administrator to convene. Requesting the city mayor to order the city administrator to convene the members of the Price Monitoring Council as mandated by our ordinance, Madam Chair. So later I will sponsor that particular with the indulgence of the chairperson of the committee on market. So pa-refer na lang din po sa kanya mamaya. Matter brought up is referred to the Committee on Local Economic Enterprise. Privilege. Honorable Silva is recognized. Madam Chair, good morning at sa ating mga kasama. So, mapagpalang umaga. Madam Chair, nakaranas po tayo ng pagbaha nitong bagyo. Alam mo nyo, Madam Chair, nakita ho natin na ang problema ay mga drainage system. Naisip po na inyo balingkod na siguro ito na rin ho ang pagkakataon, samantala hindi ho natin ang pagkakataong ito, na lahat ho ng bubuksang bagong subdivision, sana ang drainage system nila ay yung po pwede ho na ang atin hong mga kuryente ay doon na ho ilagay sa ilalim. Parang underground construction or installation nito mga kuryente. Ibig sabihin, Madam Chair, ay two birds in a stone. Re-required natin kung sinasabi ho ng Echel Yorbe, ano ngayon? Ay, kung sinasabi ay mga 10 diameters, gawin natin 15, siguro it's about time na tayo dito sa local government, ay tayo na rin ang maglagay kung ano ho ang pwedeng ilagay sa bawat subdivision na drainage. Upang sa ganun, Madam Chair, ito ay maging una dito ho sa lahat ng LGU na sa underground natin ilalagay ang lahat ho ng installation ng kuryente, ng mga cells, tawag doon, mga telecommunication, facility, cells ito. Madam Chair. At sa akin tingin din ho, ito ay magiging una or magiging president na tayo naman, ang DPWH, ang local, ay mapag-aralan natin na lahat ho ng ating drainage system sa lungsod na Lipa ay parang gawin natin isang tunnel. Parang tunnel na kung saan ho ay talagang hindi na ho tayo babahain pa. At padalwa, doon na rin ho ilagay sa ilalim. Siguro pwede natin bigyan ng moratorium. Let's say sabihin natin, moratorium of 5 years, upang sa ganon, itong ating iniisip na ito ay magkaroon ho ng pagkakataong magkaroon ng katuparan. Dahil, Madam Chair, kung hindi ho natin iingatan ang pagbaha sa lungsod na Lipa, sa atin ho, sa kasalukuyang panahon, na kaya ho tayo naririto, siguro tayo binigyan ng Panginoon Diyos ng pagkakataon na tayo ang magsagawa ng isang mabisang pamamaraan upang ang lungsod na Lipa ay hindi po bahain, hindi mapatulad sa Ormoc, hindi mapatulad sa Metro Manila dahil hindi ho natin maiitanggi ang katotohanan na ang lungsod na Lipa ay patuloy sa kanyang kaunlaran, Madam Chair. Kaya ho, siguro, pagtulong-tulungan na ho natin na ito ho'y magkaroon ng katuparan ho, itong akin binibigay hong idea ito, upang sa ganun, tayo, kung tayo man ho'y tumanda, ay masabi ho natin tayo ay bahagi or tayo ang dahilan kung bakit ang lungsod na Lipa ay hindi binabaha. At ang lungsod na Lipa, ang mamamayan ay kahit anumang bagyo ang dumaan ay safe at wala hong alalahanin, Madam Chair. Kaya siguro, i-refer ito sa tamang komite ba at nasa ganun ho ay in aid of legislation, tayo mag-imbestiga at tayo makapaggawa ng isang batas na pakikinabangan ng ating kababayan habang panahon, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Public Works. Okay, isa pa, Madam Chair. Madami, ari. Madam Chair, alam mo nyo, may mga private yung mga subdivision ho natin
nagkakaroon din ng problema sa kanilang mga basura. At kung minsan ho ay nagrereklamo at hindi ho nadadala sa tama hong akala ko hindi ko malam kung saan tatapon. At kung minsan, Madam Chair, ako'y nakakakita ho, nakadikotse, basta lang itinatapon ho ang mga basura. Dahil ho, siguro sa kakulangan ho ng naghahakot sa mga barangay ho, pagdating ho sa mga subdivision. Kaya, Madam Chair, siguro, ito'y pagkakataon na rin ho, ng papag-aralan ho natin na magkaroon uli ng panibagong private contractor ng mga basura na hahakot sa mga private subdivision, Madam Chair. Na sa ganon, hindi na ho natin po problemahin pa ang mga paghahakot ho ng basura at ang atin ng mga kababayan ho sa mga subdivision ho ay magkakaroon ho ng pagkakataon na maitapon nila sa tama ho ang kanilahong mga basura, Madam Chair. Siguro, encourage ho natin na magkaroon ho ng panibagong kontraktor ng basura, pare Mike, na siyang hahakot sa mga private subdivision, Madam Chair. Please refer to the proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Environment. Thank you, Madam Chair. At isa pa ho, may sulat ho din sa atin ng Vice Mayor Camille Lopez, coming from the Barangay Captain Emilita Magsino. Ito ho'y tungkol sa kanilahong resolution and ordinance number 57 and number 2 na kung saan ho ay pinagbabawa regulation po sa operation ng bilyar sa kanilahong barangay, Madam Chair. Kaya ho, siguro, please refer to the proper committee for a proper action. Ano yan? Ano yung ordinance on billiard operation on minors for review and approval of the Lipa City, Sangguniang Palunsod. Ito yung ordinansa po ng barangay. Okay, matter brought up is referred to the Committee on Barangay Affairs. Address sa inyo. And likewise, Madam Chair, address to the Vice Mayor, a letter from Barangay Captain Generoso Badillo regarding sa isang ordinansa. Isang ordinansa na nagpapatibay at nagtatakda ng kakulang bayarin. Business permit fee. Business clearance, ano? Sa lahat ng negosyo, establishmento, tindahan, magtitingi. Barangay clearance, working permit, mga kasunduan at permiso sa construction sa nasasakupan ng barangay at iba pang papeles na kinukuha sa tanggapan ng barangay. Ito ay isang ordinansa na kung saan ay narito na ho yung pagtatakda nila kung magkano ho ang halaga ng kanilang pukolektahin sa mga kukuha ho, mga nasabi ho, sa mga nasabi ho, mga pangangailangan ng kanilang mga barangay. Madam Chair, please refer to the proper Matter brought up is referred to the Committee on Barangay Affairs. Privilege, Honorable Toledo is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, kahapon po ay nakausap po natin ang mga Board of Directors ng Parent Teachers Association kung saan ang isa pong naging concern doon po sa aming pag-uusap ay yun pong pathway daw po doon sa may Lipa Science. Baka daw po pwedeng mapag-usapan sa school board dahil yun daw po ay pagmamayari pa ng PVMM. So baka daw po matutulungan sila para daw po meron daw pong safe area na mapapaglakaran ang atin pong mga estudyante dahil doon daw po sa area ay naging parking area na po yung gilid po ng Lipa Science. So pinarating lamang po nila, Madam Chair, kaya po natin ipinivilege para po lagay po sana sa agenda ng school board po kung mapapag-aralan or mapapag-usapan po, Madam Chair, yung pathway. Maraming salamat po. What is your comment, Honorable Silva? Kung ang sinasabi ho, yun yung tagiliran ho ng Lipa City High School and Science, ay pag-aari ho yun ng city. So, hindi ho pag-aari ng PBMM.
Kaya siguro, city government yun. Nagkamali pa nga ho dati, ang ginawa ho nung mga previous councilors ng council, ay i-donate lahat sa PNP. Magaling kami ni Kauweng, ay bumalik, dinakita namin na, teka, bakit i-donate lahat ito sa PNP? Dapat to, buo kayo, pati yung cultural, pati yung science, pati yung, i-donate ng panahon nung una, before, i-donate ito sa PNP. Di dapat sa lahat na yan, pag-aari ng PNP. Magalit nakita ho namin ni Josel Uweng. Kaya yun yung pag-aari ho. Dapat siguro, hindi ho sa school board, kundi sa public works. Matter brought up is referred to the Committee on Public Works. Honorable Marada is recognized. Thank you, Madam Chair. Madagdag ko lang kanina na discuss ni Consejal Merlo yung patungkol sa mga subdivision, sa drainage. Baka pwede pong mapag-aralan ng komitiba rin ng environment na yung mga subdivision na tinatayo, dati ay mga lugar kung saan may mga puno at maisama na sa mga subdivision plan na doon sa itatayo nilang subdivision, maglagay sila ng areas kung saan pwede magtanim ulit ng mga puno. Baka magawa natin itong batas o ordinansa na yung mga developer na magtatayo ay meron areas na ilalagay para ma-recover natin yung mga nawawalang puno. Totoo yun. Alam mo nyo, Madam Chair, nung ako chairman ho, nung Committee on Land Use, nire-record ko ho, nagada subdivision per 1 hectare, ay dapat ay mag-provide sila ng 100 puno. At ang nangyari ho, ganun nga ho nangyari. Ang nagiging problema lang ho natin, Madam Chair, ay wala tayong area para mapagtaniman. Ngayon, tama-tama sinabi ho ni Kasal Mikey na siguro it's about time na mag-designate tayo ng area for tree planting. Upang sa ganun, Madam Chair, ito. Tama rin ho doon sa amin hong pinaplano na city na i-revive ang kape sa lungsod na Lipa at tiyatarget ho natin na bumalik ang glory na tayo ang matawagin uling coffee capital city of the Philippines. Ngayon, ito na ho siguro, tama ho, na tayo ay mag-designate or mag-identify tayo ng isang area na kung saan ho, lahat ng subdivision na itatayo or i-require din natin na yung kanilang mga subdivision na kung wala mang yung mapapagtaniman sa kanilang area, ay doon natin ho ilagay. Upang sa ganun, dalawang target natin diyan. Tayo nakatulong sa environment dahil nadagdagan ang punong itinatanim natin. At pangalawa, i-require natin na kape. Upang sa ganun, mag-boom ang industriya ng kape sa lungsod na Lipa. Ay kung maaari nga ho, lahat ng ikakasal, nakukuha ng marriage contract, ay dapat ay i-require natin na magtanim sila ng couple coffee. Tawagin natin couple coffee. Upang sa ganoon, makita naman lamang nila na, doon kami nagtanim, itong aming tanim, ay titibayin namin ang aming pagsasama. Magiging dahilan pa yun, upang sa ganoon, instead na sila maghiwalay, at nakikita nilang buhay ang kape, ay di, sila'y patuloy na magsasama. Kaya maganda ho yung sinasabi ni... Thank you po, Honorable Silva. Matter brought up is referred to the Committee on Land Use. Madam Chair, isa pa ho, nakapusap po natin ang board ng Dental Association, Philippine Dental Association ng Lipa Chapter. Sila po ay humihingi ng tulong dahil meron po mga illegal practitioners sa Lipa. Naulit nga nila nung minsan, meron daw biglang pumarada sa may SM, nahuli lang, nagkakabit na mga braces. So, hindi naman sila talaga mga licensed or authorized practitioners. So, gusto ko lang po matulungan with the help of the city permits and yung kanilang fees din na mayor's permit fees. Meron din silang konting concern para ma-committee lang. So, Madam Chair, request ko lang ma-refer sa Committee on Trade para po matulungan ang mga dentists natin sa lungsod ng Lipa. Salamat po. Matter brought up is referred to the Committee on Ways and Means. Privilege.
Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, nakalimutan ko po, dapat kanina. So, again, as we go on with the budget hearing, isa pong opisina na isinalang natin is the Agriculture Office. Madam Chair, as we discuss the different programs and projects of the City Agriculture, we found out that we only had 61% of the total land area ng Lipa as agricultural. Before, ito po ay nasa 70 or 75, but now it was depleted to 61% because of the development sa lungsod ng Lipa. Now, dumating po sa pag-iisip ko at sana po ito po ay pag-isipan ng mga konsehal at susunod na konsehal ng Lipa na is it worth it na maubos yung agricultural land natin for the total development of the city of Lipa. Alam po ninyo, Madam Chair, malaki pong bulto ng agricultural land natin ay nasa Lumbang, Talisay, sa Cuatro Santos, yun na lang po, Bulacnin, Pusil, Tangway. Ito po yung mga agricultural land natin. Malaking porsyento ng mga farmers natin dito sa mga barangay na ito. So, Madam Chair, I would like to, as I approve the budget for 2025, gusto po natin na ilagay doon at isabay yun pong prohibition. If not total prohibition, regulating, but I am for the total prohibition of conversion of land in these particular barangays. Dahil ito pong mga lugar na ito ay classified as agricultural. Sa 2038, pwede na. Tatlo. Kaya po, hinahamon ko ho ang konseho na ito at ang konseho na darating at ang mga kababayan po natin sa mga barangay na aking nabanggit na maging mapanuri tayo ngayong halalan para po yung mga barangay na considered as agricultural ay hindi na po maubos. So, Madam Chair, I would like to take cognizance of that particular matter to be consolidated on the report of the budget for 2025. So I move, gusto ko lang pong makuha yung authority na ito'y mai-report ko rin sa budget. So I move that the matter be referred to the Committee on Budget, Environment, and Land Use. May the Committee on Budget be the lead committee as I will include that as part of the recommendation doon po sa report na gagawin natin sa budget 2025. Madam Chair, sa budget 2025, medyo kakaiba po yung gagawin natin. Maglalagay po tayo doon ng mga recommendations for future reference ng susunod na konseho kung ano ang recommendation natin na trabahuhin po nila sa 3 taon na sila ay mananatili para hindi ko sila matalo pagbalik ko sa 2028. Pupondohan ako di. May mga financer na ako. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Any other privilege? We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Gozos is recognized. Madam Chair, I would like to request that we dispense the reading of our minutes dated October 16, 2024, and the same be approved. Seconded by Honorable Silva Loho Umali Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Madam Chair, yung pong minutes ng October 30, 2024 ay not yet available pa po. Wala. To defer. Defer muna po approval.
Any second? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Please go ahead. Madam Chair, I would like to request that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2024-047 and the same be approved for second reading. Seconded by Honorable Silva Umali Lina. Ay, mama, may tanong. Discussion. Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, recess muna for 1 minute. I'm declaring a recess. Session resumes. Madam Chair, saan, with regards to, baka ako kasi, makalusot na naman. Dati naka-approve na, hindi na ako makapagtanong. Kaya nga hindi isa-isa ko na eh. Madam Chair, may I request, may I call the attention para lang po, to be guided. Committee Report number 1, the bridge connecting the properties owned by Mr. Charles Solano. Ito po ay ano po ang iduduksong, Madam Chair? Madam Chair, yung pong property located po dyan sa Barangay Sabang, kung makita po ninyo yung pong yung pong Simple Joys na building, yung po ay may hotel sa likod na side. Then yung pong katabi, na dati pong apartment, nabili rin po nila, kinonvert na rin po nila sa hotel. So yung po yung kanilang gustong pagdugsungin na gagawan po ng footbridge doon sa area. So ito pong ay hindi tatawid ng kalsada. Sa loob Tatawid lang po ng property nila. Tatawid po ito ng kalsada. Gaano po, Madam Chair, ano pong kalsada yung pinag-uusapan natin na tatawid? Kumbaga ito po yung building na Simple Joys, ito po yung apartment, nandito po yung kalye. Ang kalye po ay deeper. Isang sasakyan lang po yung pwedeng dumaan actually. Ito po ba yung papasok na kalsada sa Simple Joy? Apo, Madam Chair. Hindi to primary road. Para po mas madali maintindihan, kita po natin yung entrance ng subdivision po. Yung kinabay City Park. Then City Park po, then ito po yung apartment na ginawa po nilang hotel. Then meron po dung isang kalye na sunod. Then yung po yung building ng Simple Joys. Nag-conduct po tayo ng committee hearing. Madam Chair, sino may-ari ng kalye? Hindi po. Government po. Government po yung may-ari ng kalye. Kaya po sila nagre-request sa city government na makapaglagay po sila ng footbridge doon po sa area para po mapag-connect yung kanilang Madam Chair, building. Kasi po kung yun po ay hindi po government property, ay hindi po nila kailangan mag-request po dito sa atin ng authority na makapaglagay po sila ng footbridge doon. Yun pong kalsada siya sabi ni Consul Junior, hindi po yun flat. Yun po ay pataas, tama po ba? Opo, Madam Chair. So, saan po silang parte nung kalsada na sinabi ko na pataas, magtatayo ng footbridge? Madam Chair, actually hindi ko pa na gaano po kataas yung footbridge na tatayo nakita nila? Yung plano. Gaano po kalaki? Kaluwang yung footbridge kasi po, nila. Madam Chair, hindi po natin nakita yung plano ng kanilang building kasi ay mo po na department. I'm declaring a recess. Hindi ako napag ng department. Session Pinakuha ko po resumes. ang requirements para po makapagpatayo po tayo ng footbridge. Sila po ng footbridge. Ni-request ko rin po sa legal department ang kanilang advice kung i-allow po ng city government na maglagay po ng footbridge doon. Actually po, ito po yung ang findings na ginawa po ng committee at based po ito sa advice po ng ating legal department. Nakalagay po dito, Department of Public Works and Highway Regulations applicable to public and public roads, national highways. Nandito po lahat yung requirements. Ano po? Isa-isahin ko po. Vertical clearance above the roadway shall not be less than 4.88 meters over the entire roadway width, to which an allowance of 0.15 meters shall be added for future additional road surfacing. The clearance to pedestrian footbridge over roads on the other hand shall be 0.30 meters
greater than the vertical clearance to reduce the risk of truck impact against pedestrian bridges which have low load capacity. The minimum vertical clearance shall also be provided below the coping the locations where portion of the carriageway is underneath the coping to allow the safe passage of the vehicles. Madam Chair, actually po, inaalaw naman po ito ng gobyerno. Kailangan lamang pong sundin yung mga regulations na ibinibigay po ng gobyerno. Padalo po, Madam Chair, may president na rin naman po tayo. Nagbigay din po ang city government ng authority na makapagtayo po ng footbridge dan po sa may palengke. Hindi ko alam yun. Madam Chair, kung hindi po matandaan, ulitin ko na rin po. Nasa akin po yung kopya. Ito po ay excerpt from the minutes of the regular session of the Sangguniang Panglungsod held in the Session Hall on October 29, 2001. Sino pong engineer dyan? Ang presiding officer po noon ay si Vice Mayor Boy Manguera and absent po. At ang nag-motion po ay si Consiala Egarta. Resolution allowing Mr. Antonio B. Resio to construct a bridgeway connecting his two buildings, Tagumpay Mini Mart and Erlinda B. Resio building located at P. Torres Street near the public market, provided that the bridgeway be constructed conform to all requirements set by the engineering office and the city zoning administrator. So, Madam Chair, kung yung pong pass na councilors ay nag-approve po ng bridgeway doon po sa may palengke noong 2001, so wala po ako nakikita ang problema para po hindi natin i-allow itong nandito sa Barangay Sabang na area kasi hindi naman po siya ganun kabising kalye. Padalo po, Madam Chair, i-comply din naman po nung may-ari, nung property, yung lahat ng requirements na ibibigay po ng city government para lamang po matayo yung kanilang bridgeway na nire-request. Yun po, Madam Chair. Madam Chair, iba po kasi yung parehas po siya na footbridge ang itatayo. Iba po yung luwang ng kalsada na paglalagyan ng footbridge. Ito pong pinakikita sa atin pong video. Saan dito video eh? Anong tawag dito? Picture. Google Maps. Sa Google Maps ay maliit na kalsada lamang. Now, paano po tayo magtatayo ng footbridge dito sa maliit na kalsada? Siyempre, maglalagay po tayo diyan ng mga gamit, ng mga itatayo na poste at ng mga kung ano-ano pa. Saan po natin ilalagay diyan? Na-consider po ba kung madadaanan ito ng sasakyan kung maglalagay tayo ng mga gagamitin doon po sa pagtatayo ng poste? Madam Chair. Pangalawa, magkano po yung babayaran nila sa gobyerno doon po sa pagtatayo ng footbridge dito? Nag-conduct po ba tayo ng public hearing? Isa-isa. Hindi, baka pumalimutan ko. Nag-conduct po ba tayo ng public hearing doon sa mga tao sa lugar na iyan para po ma-inform sila na magkakaroon dito ng footbridge? Isa-isahin ko po, Madam Chair, na po. Yung pong sa location, actually po, kung sasarahan po yung kalye, meron naman pong ibang madadaanan papunta po doon sa mga properties na nasa likod. Kasi actually po, may daan po dyan papuntang City Park and doon po sa kabilang kalye may lalabsan pa din po. Sasarduhan? Most likely po sasaraduhan po yun kasi po hindi naman po may itatayo yung footbridge kung hindi po natin hindi po nila sasarhan kasi po lalo po magiging delikado yon sa mga dadaan po doon sa area. So, Madam Chair, kung sasaraduhan ito, ibang usapan din po yan because hindi naman po gobyerno nagpapagawa niyan. Kaya nga po yan yung sinabi kong iba yung sitwasyon. Actually po, Madam Chair, na ipinaliliwanag ni Consiel John doon sa palengke. Na magre-request pa rin po sila ng closure ng kalye dito sa atin sa city government. Pero how can they ask for the permission to close the road kung hindi pa po natin naaprubahan yung kanilang permit na magtayo po ng bridgeway? So one step at a time po yung ginagawa po nung may-ari. Once po na naaprubahan po natin yung pag-construct ng kanilang bridgeway, then yun po yung time na saka po sila magre-request na masarahan po yung kalye for certain period of time. Ano po and regarding po doon po nagkandak po ng public hearing, hindi ko po na itanong ito sa barangay, pero po meron pong sulat ang Barangay Sabang na inaalaw po nila, nakalagay po dito, ay
nagawa po ng resolution ang Barangay Sabang allowing Sola Grande Realty Corporation to construct a small bridge connecting Simple Joy's main building and Sonano Hotel Residence located at Barangay Sabang. So, Madam Chair, kung nagbigay po ng clearance ang barangay, most likely, hindi ko lang po mabigyan ng assurance kung nagbigay sila ng, nag-conduct sila ng public hearing, pero nagbigay naman po ng, pumayag naman po ang Barangay Sabang na mag-construct po sila ng footbridge doon sa area. Madam Chair. Madam Chair, may I be heard? Sino yun? Ako po. Attorney Gali is recognized. Thank you, Madam Chair. Sa akin naman po, okay lang naman po kung ano po ang legal, pero ang isa ko lang pong concern dyan, meron po tayong tinatawag na airspace. Ito pong airspace, ito po yung mga space na nasa taas natin. Kung ito po ay pinag-uusapan din sa mga real estate, kung ito po ay pwedeng ipagbili, as a matter of fact, sa Ortigas area, dito sa Pasig, yan pong airspace ay napapag-usapan at ito po ay binibili sa gobyerno. Pag tinignan nyo po yung mga plano ng mga buildings dyan sa mga Ortigas, yung mga walkway dyan na ginawa ng mga private corporation, ito po ay binili nila sa gobyerno ng Pasig, yung airspace na tinatawag. Ang tanong ko lang po kay Consiel Junjun, kung ito naman po ay paggamit ng airspace na pag-aari po ng lungsod ng Lipa, kung ito po bang bridgeway na ito ay magiging open to public. Kasi gagamitin po niya ang public property na airspace ng lungsod ng Lipa. Kung ito po ay dapat po sana ito ay open to public din para madaanan din ng publiko. Talaga yan. Kung ito naman po ay private, dapat po meron po dapat po ay merong karampatang parang bibilhin nila o do-donate sa kanilang airspace. Yun naman po ang aking concern. Sa akin naman po, kung ito naman po ay simple lang, di naman po ito makakaabala sa atin sa Lipa sa palagay ko dahil kung maliit lang naman na ali ang tatawidan ito. Ang akin lang naman po ay kung ito po ay papayagan o baka naman kasi magpasa tayo ng ordinansa na pinapayagan natin at palagay ko naman wala naman masyadong epekto sa Lipa. Ang akin lang po iniiwasan dito, baka later on kapag nagpasa tayo at pagkatapos dineclare ng gobyerno in the future na hindi po ito pwede kasi ito po ay airspace. Sayang naman po yung gagastusin ng Solano Hotel kung ipapagawa ito tapos later on parang hindi naman po valid. Pero sa akin po, wala naman akong problema kung yan i-construct o dahil konti lang po impact niyan sa atin sa Lipa. Ang point ko lang po dito, if this will be a legal and a valid construction considering that airspace above that alley belongs to the city government of Lipa. And if this is going to be a private use, baka hindi na maging public yung airspace na yun. But kung magkakaroon naman po ng kulatilya dyan, na ito po ay parang donation ng Solano na maggawa ng footbridge and this will be open for public, palagi ko po wala po magiging problema dyan. Kung ganun po ang magiging sitwasyon dyan. Maraming salamat po. Actually po, yung pong footbridge, hindi po magiging public to, Madam Chair. Kasi, based po doon sa sinasabi ni Attorney Gali, yung footbridge po kanya sinasabi, yung pong footbridge katulad po na nandito sa tapat ng City Hall. Yung po talaga yung for public use. Pero ito pong kanilang footbridge na gagawin, for private use po nila to, at ang gagamit po yung kanilang pong mga kliyente. Kasi po, dalawa pong building na private property ang pagkukonektin nito. Padalo po, Madam Chair, nag-conduct naman po tayo ng committee hearing and ang akin pong ginawa ay ipinadala ko po sa City Legal Office. Yung pong aking yung committee hearing namin at ang tinanong ko po ang City Legal Office actually kung pwede po na itayo yung footbridge dun sa area. Ang advice naman po ng City Legal Office ay ina-allow naman po yun except lamang po, basta lamang po susundin nila yung pong mga requirements na set po ng law o ng city government para po maitayo yung footbridge nila. Padalo po, Madam Chair, kung ang tanong din po ng kanina ni Consiel Abio Rocafort ay kung magkano po yung babayaran, actually hindi po namin nasama sa pag-uusapan namin yon, pero pwede naman po nating i-allow, pwede rin po nating isama yon na may bayaran po silang annual fee sa city government, katulad po nung pong ginawa doon sa Tagumpay Minimart nung pinag-connect po yung kanilang properties. Kasi nakalagay din po dito, doon sa resolution, nung resolution number 20
233 noong pong 2001. Hindi lamang po nailagay kung magkano po yung amount na babayadan, pero meron din po dito nakalagay na magbabayad din po ang Tagumpay Minimart quarterly sa city government sa pagkakaalaw po ng footbridge doon sa kanilang area. Yun lamang po, Madam Chair. Hindi nga po pwedeng pagkumparahin yung footbridge ng Tagumpay at saka po nitong pinag-uusapan natin. Sapagkat una, yun pong kalsada na pagtatayuan ng footbridge, hindi po siya parehas. Ito pong pinag-uusapan natin, mas maliit po yung kalsada. Yung pong footbridge na itinayo sa amin, kahit itinatayo po siya, bukas po yung kalsada na nadadaanan ng mga tao. Pangalawa, Madam Chair, ay hindi po tama yung sinabi ni Konsehal Junjun na kukuha sila ng permit para sa closure pero kailangan aprubahan muna natin ito. Madam Chair, dapat ho parehas natin siyang pag-usapan kasi pag ito po inaprubahan natin, may option pa po ba ang Sangguniang Panglungsod para hindi bigyan ng permit sa closure yung ating Solano, pinagbigyan na natin silang magtayo ng footbridge. So automatic, 99% pagbibigyan natin ng closure. Dahil, paano nila itatayo ang footbridge kung hindi sila magko-closure? Ganon din po, Madam Chair. Same goes din po yun. Kung i-apply po rin nila ngayon yung closure at di rin naman po aaprubahan yung building ng footbridge, so wala rin po mangyayari doon sa request nila for approval ng closure ng lote. Padalo po, Madam Chair, tunay naman po, magkaiba po yung pinag-uusapan natin doon sa Tagumpay and dito sa Solano. Pero akin pong sinasabi, parehas po silang kalye. Ang pinagkaiba lamang po, yung pong nasa palengke po, tunay po. Dati po, yung po ay two-way. Pero ngayon naman po, yung area pong yon one-way lamang po. Sa dami pong dumadaan na sasakyan. Most likely po noong 2001, nung ginawa po siguro yon, tunay po ng dadadaanan. Pero for safety purposes naman po, Madam Chair, dapat i-require natin ito na hindi madaanan yung kalye kasi isang sasakyan lang ang kasya. Padalo po, Madam Chair, yung bulk po ng sasakyan na dadaan doon sa area ay hindi po kasing dami. Tulad ng bulk ng sasakyan na nadaan po sa palengke. Kasi po yung area po dito ay hindi naman po ganun kadami ang taong nakatira. Kasi po meron po silang ibang pwedeng daanan doon po sa City Park. Opo. Pero Madam Chair, kung ang request po nila ay i-defer, hindi po ako napayag na i-defer, so pagbotohan na lamang po natin kung ito po ay ma-approve o hindi for second reading. Madam Chair, na po ako doon. Madam Chair. Kasi po, Madam Chair, kung i-defer pa po ito, same din po ang i-report ko next week. Nasagot ko naman po yung karamihan ng tanong. Kung i-defer pa po ito, wala na rin naman po ako may sasagot doon sa iba kasi nasagot ko na po. So, might as well po, pag-desisyon na lamang po natin ito ngayong araw na to, accepted ko naman po kung ano po yung magiging boto, kung ito po ay i-approve for second reading or hindi. Ito lang po, Madam Chair. Madam Chair, bago ho tayo magbotohan, Madam Chair, ay pwede naman naliligaw ho kasi tayo ng discussion para ho sa aking mga kasama. Hindi ho pwedeng ang issue lang natin dito, may madadaanan yung isang kalsada. Hindi po pwedeng ang issue lamang natin dito, may resolusyong ibinigay ang barangay. Igalang at irespeto po natin yung mga nakatira sa lugar na iyan. Kailangan po may public hearing na nangyari para ito ang maging basihan po natin doon sa closure order na ibibigay natin sa Solano kung magre-request sila na saraduhan yung kalsada. Nagbigay po ng resolution ng barangay pero wala pong kopya ng public hearing na nangyari. Kung in-inform po ba nila bilang asintabi at respeto sa mga taong nandoon, nasasaraduhan namin ng kalsada kasi gagawan ito ng footbridge ng Solano. So ito po ay ilan sa mga bagay na kailangan pong kumpleto at ma-comply na mga dokumento na kailangan pong isubmit sa atin, Madam Chair. So, kung ako man po ay matalo sa botohan, I will stick with my position na defer or kung ito po ay makakalusot sa hindi deferment o object po tayo sa bagay na ito, Madam Chair. Again, may I be heard, Madam Chair? Thank you.
Honorable Attorney Gali Angeles is recognized. Thank you. Sa akin naman po, ang position ko po dyan ay ito po ay isang airspace. Pagka ito po ay talagang property po ito. Yung airspace po kasi ito po ay property na ng gobyerno. Ngayon, ang akin naman po, kung ito po ay tutuloy naman ng bridge na to, ay ang aking pong comment dyan ay okay lang po basta ito ay open for public. Kung Sir Junjun, baka naman po pwede na kung halimbawa i-bridge nila, baka naman magawa nila ng paraan na i-open din to for public para wala po masyadong legal impediment doon sa construct na Pero kasi kapag ito po ay magiging private, this is tantamount to parang getting the airspace that belongs to the local government unit of Lipa. So ang akin po, papayag po ako na dyan, provided na ito po ay magagamit din po ng publiko. Otherwise po, ngayon pa lang po Madam Chair, ulitin ko lamang po para po malinaw. Yung po, hindi, alam ko naman po na ito ay private. Alam ko na po, Consul Junjun, na ito ay magiging private. Naintindihan ko po yung sinabi nyo kanina. Ito lang po ang aking posisyon na ako po ay payag maggawa ng ganyan on the condition that this will be open for public. Otherwise, I am now manifesting that I will be abstaining from the votation in case na ito po ay sasalang sa pagbobotohan natin araw na ito. Salamat po. For final comments po, Honorable Silva is recognized. Tanong lang ho, during the committee hearing, naitanong ho ninyo, sino ho ang nagpagawa ng kalingian? Is it the city government or barangay? Madam Chair, actually hindi ko naman po natanong kung city government o barangay yung nagpagawa. Irregardless naman po kung city government o barangay funds ang ginamit. So, whichever po na pondo ang ginamit sa pagpapagawa, it means po na government-owned property po yung kalye. So, it goes din po na talagang kailangan po nilang kumuha ng permit sa atin para po makonstruct yung footbridge doon po sa area. Kaya ko na itanong, Madam Chair, ito ho, isa hong halimbawa, pagka kayo ho ay nagpagawa, halimbawa, yung highway na, yung Startol, kung ngayon ho ang gobyerno ang nagpagawa, ang maniningil ho diyan ay ang gobyerno. Tayo ho ay pwedeng magkaroon ho ng mga paniningil sa paggamit ng lupa kung sino ang nagpagawa. Kung barangay ho ang nagpagawa noon, barangay ho ang pwedeng maningil. Kaya kung naitanong, dahil ho may kaukulang babayaran, yun hong Solano. For the reason na ginagamit ho niya ang property ng hindi ko malaman. Kaya nga tinatanong ko kung city government or barangay. Dahil magkaiba ho yun. Madam Chair, ulitin ko lang po. Ang request ko na lamang po, pagbotohan na lang po natin to, amendable po ang chair kung ano po ang mangyayari sa botohan. Wala na po akong kailangan sabihin, nasap na ipaliwanag ko na po lahat. Nung kailangan ko pong ipaliwanag, ulitin ko lamang po, Madam Chair, kung meron po silang kailangan bayaran sa city government, pwede po nating include yon sa kulatilya ng ating approval na mayroong certain amount po silang babayaran para po doon sa pag-aalaw ng pagtatayo ng footbridge doon sa kanilang area at pwede po nila itong bayaran sa city government annually. Kung ito naman po ay property ng barangay, then sa barangay po sila magbayad noong pong annual fees na kailangan po bayaran. Madam Chair, sa akin tingin, bago natin maaprubahan ang isang bagay, dapat po tayo ay alam natin ang sitwasyon. Sa akin nung nakita, tayo ho ay may pagdududa, may alanganin tayo kung sino talaga ang tunay na dapat maningil doon sa babayaran ng Solano. Sa akin tingin, siguro pag-aralan pa ho natin uli at sa ganon, ay makita natin, pagdating ho dito, alam na natin na hindi ho tayo lalagay sa alanganin. Siguro, parang yun, sinusugandahan ko ho ang motion for deferment ni Consul Labior for the reason na sa akin ho, hindi ho naging maliwanag, yun ho aking, hindi ho maliwanag ang kasagutan doon sa aking katanungan. Mahirap po na tayo ho'y mag-a-approve na hindi ho natin alam kung sino ang may-ari, kung barangay baga or ang city. Alright, thank you. Ang stand po ng Chairman, Madam Chair, gentlemen. hindi po ako amenable for deferment. Then, ang request ko na lamang po ay pagbotohan na lamang po kung a-approve for second reading or hindi yung pong property. Siguro kung hindi naman po ito ma-approve for second reading, Madam Chair, then most likely po, pwede naman po natin itong i-refer sa Committee on Public Works. Kasi po, yun naman po, ay pinag-uusapan ni Bridgeway and Kalye. So, pwede pong i-refer sa Public Works.
Ano po, Madam Chair? Madam Chair, Okay before we take the vote on the motion of For final comments na ay po. di siguro ho ay atin muna hong pagbutuhan yung motion for deferment ni Consul Abior. Before we take Wala naman nag-second for deferment. Sabi ko nga, pinananaluhan ko na yung sinasabi. Ngayon ka nag-second din. I'm declaring a recess. Session resumes. So we have a pending motion po regarding the deferment of committee report on housing 2024-047 Madam Chair, and was seconded by Honorable Silva. Is there any I object, Madam Chair. objection? So there is an objection for the deferment. So sino po yung in favor for the deferment of the committee report? Kindly raise your right hands, please. For the deferment, yes. Yung pong nasa online, may we know po yung inyong Abstain daw boto. ho siya, Madam Chair. Si Attorney Gali po. Abstain po ako. Abstain po. Sino ganda ba? Si KBC. Ikaw na magpatawag. Ikaw na nga magpatawag. Sige po. Ano yun? Ba't yung kina Abior? Carlo, ba't yung kina doon sa Tagumpay? Hindi naman for public use yun. Yung pinipilit ni Okay po. Uy, nadadaanan yun. Ay, pero dalawang connecting na building na private. Nadadaanan yun. Same din yun. Okay, excuse lang po. Kindly raise your right hands po, those who are in favor. We have Consejal Avior, Consejal Merlo Silva, Consejal Doc Loho, Consejal Venice Manalo, Consejal Mikey Morada, Consejal Aris Macala, Consejal Mike Lina, and Consejal A.A. Bautista. For deferment, opo, in favor. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. With that regards po, Madam Chair, may I request na lamang po na ma-refer po ito sa Committee on Public Works. Okay, the motion for deferment is hereby approved. I will now refer the Committee on Public Works po regarding this matter. Madam Chair, Yes. to be consolidated yung lahat po ng issues na Yes po. discuss natin sa Committee on Public Works. Ang atin po kasing yung pong comment ni Attorney Gali, pangalawang Madam Chair, yun pong itanong po sa barangay yung records ng public hearing. Alam po ninyo, wag po kayo magtatampo sa akin. Pag po tayo ay may kailangan sa kanila, tayo po'y pumupunta sa mga tao. Nakikiusap na tayo po ay pagbigyan sa atin pong request. Pero ngayon, sana aabalahin po natin sila, ipaalam naman po natin sa kanila na yung establishment sa kanila ay nagre-request na magpatayo, sasaraduhan yung kalsada, dito sila dadaan. Hindi po yung ididikta natin na dito kayo dadaan dahil ito'y sasaraduhan namin. So yun lang naman po yung pakiusap natin. Kaya po sana, huwag kayo magtatampo na i-issue pa ninyo yung aming tindahan. Alright, that is noted po. Thank you. We now proceed with the next committee report. Na-refer na po sa Committee on Public Works? Yes po, Thank referred you. na. Next po, Madam Chair, may I request that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2024-048 and the same be approved for second reading. Seconded by Honorable Silva, Umali, Loho. Discussion? Walang tanong? Okay. Objection, hearing none. The motion is hereby approved for the second reading. Next po, Madam Chair, I would like to request that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2024-049 from letter A. Wait.
to V, and the same be approved for second reading. Seconded by Honorable Silva Umali. Discussion. Honorable Rocafort is recognized. Wait lang po, Madam Chair. Ang tatawagin ko lamang po yung nag-conduct po ng committee hearing si Gonzalo Merlo Silva. Honorable Silva. Okay. Madam What's Chair, the pleasure of the honorable gentleman? Item letter K, Madam Chair. Letter? K. K. Request for the issuance of special use permit for proposed warehouse located at Barangay Banay-Banay. May we know from the proponent the land area of the warehouse, Madam Chair? Saan galing K? Ha? K and letter J. Are. Oo. 500 square meter. Madam Chair, anong klaseng warehouse po ang ilalagay nila dito? Pag po warehouse kasi, kailangan ayusin po natin yung, kasi baka ito po yung maging katulad nung inaprobahan natin sa Tambo, na tayo po ay nag-approve ng warehouse, yung pala, yung entrance, harap na harap sa Star Toll. So, ito'y pauupahan pala. Ito'y pauupahan ho, dahil ho sa, ito'y kikuan, kilala ho niyo si Iyeng. Sino kayo? Yung asawa ni Mr. Baon. Aha. Taga 7 de Junio. Hey, what is the pleasure of the... Ito gagawin nyo dito para pauupahan nyo niyang warehouse. Ito yung warehouse, di pa upahan ko sinong uupa. Saan po ito sa Barangay Banay-Banay? Kung hindi ho ako nagkakamali doon sa may papuntang yung papuntang bagong puok doon. Sige po, lagyan lang po natin ng provision doon sa parking area po nila. Yun. Okay naman yun. Amin din nung pinag-usapan yung parking at yung kumari maglagay sila ng mga drainage system din nila. Okay? Ano pa, sir? Ito pong letter H. Ano yung H? Commercial yan. Okay. Sino gari? Ulan Oo nga, sino ito? Ito po ay sa Barangay Inisluban. Ano po ang itatayo kaya dito? Apartment yata, Apartment, no? Apartment commercial. Ay, ano ang lalagay? Apartment na na. Apartment na na. At saka apartment at tindahan. Apartment lang apartment, sir. Ni-require din namin na magkaroon sila ng parking space. Ilang hong pinto na apartment yan? Hindi ko ulan na rin. Ano ni apartment, sir? Porkiga. Haligay ka mag-anak ng kapitan ng... Baka ho. At saka, kunyata rin ni Kakrispin, ulan na. Baka mag-anak. Ano may tagali pa? Naghahanap buhay. Tulungan na natin. O siya? Ito yung malinisan ito. Ha? Sa diyusan. Walang football. Sige. Okay. Okay, okay na, sir. Okay. Itong letter. Wala na. Okay na daw po. So, kayo po may question. Wala na. Okay. Ano tinutulong mo? Ano chair ba nito? Madam Chair, defer na po muna natin ang J at K. Ano yun? J at saka K. Yun yung SUP? It's up to Councilor Abior. Hindi ba di? Okay, there is a motion for deferment po. Any second? Ito yung mga tagalipay. Seconded po by... Ito muna. Ay, ito yung mga tagalipay. Honorable Rocafort. Macala. Tagalipay yan. Oo nga, ito. Sige. Baka boto natin magbuha. J&K daw po. Amenable po, Madam Chair and Chair. Okay.
Recess for 1 minute, Madam Chair. I'm declaring a recess. Okay, session resumes. J at K. J and K for deferment po. Saan ka sa deferment? Then, nag-second na po si Honorable Makala. Wala na po, Madam Chair. Wala na pong question. So, J and K po is deferred. Wala na pong question? Is there any objection po? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Honorable Rocafort is recognized. Ari, Madam Chair, papaliwanag ko sa mga kasama natin para... Madam Chair, move that we dispense reading of Committee Report on Finance 2024-17, the approval of the Supplemental Annual Investment Plan, and the Supplemental Budget be adopted. Paliwanag ko po mamaya, Madam Chair, pagka na-approve. Any second? Seconded by Honorable Silva Loho. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Madam Chair, ito po ay bagong... Wala akong magtatanong. Wala. Siya. Ito ho ay bagong pera. Ito po ay nakuha natin sa CHED na 14.2 million. At ito po ay ilalagay natin para pangpagawa ng bagong building ng City Hall. Kaya lang ang nangyari, Madam Chair, yun pong ating budget 2024 sa infra, meron po doon na inilagay tayong pera para sa construction ng drainage worth 32 million pesos dito sa Barangay Balintawak base po sa report at sa discussion ng engineering. Kaya lang, hindi po natin kinumpleto, hindi po totally ginastos yung buong 32 million. Ang nagastos lang po dito ay nasa 13 million. At yung natira pong pera, nirealign po natin pambili ng lupa doon sa Barangay Talisay. Kaya po, yun yung sinasabi at ipinaliliwanag sa atin na ang Sangguniang Panglungsod. I'm declaring a recess. Session resumes. Honorable Gozos is recognized. Madam Chair, unfinished business po. May I request to dispense the reading of Committee Report on Education 2024-005 and the same be approved for second reading. Seconded by Honorable Silva. Loho. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Business for the day. Sino po? Yeah. For oral committee report po pala, Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, I move that we consider as urgent the request for a resolution authorizing the City Mayor to enter into MOA with Land Bank concerning the Land Bank's deposit pick-up and cash delivery services for urgency. For urgency. No, for second reading. Bakit? For second reading. Yes po. Kasi oral committee Second. report. Seconded by Honorable Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you. Business for the day. Business for the day.
Number 1, letter of the city administrator requesting for the augmentation of the total amount of 55,000 pesos for the insufficient fund for RM motor vehicle account of the City Disaster Reduction and Management Office. Refer to the Committee on Appropriations. Number 2 to number 13 and number 15, reclassification request of various owners for various properties located at various barangays in the city of Lipa. Refer to the Committee on Land Use. Number 14, letter of the city administrator forwarding the request of Mrs. Gaisel Mendoza for the issuance of special use permit for the proposed event center with swimming pool. Refer to the Committee on Land Use. Number 16, letter of the city administrator forwarding the request of Ms. Diana Carandang for the issuance of special use permit for the proposed resort located at Barangay Bagong Pook. Refer to the Committee on Land Use. Number 17, letter of the city administrator forwarding the request of Ms. Lealyn Fahutagana for the issuance of special use permit for the proposed A-frame villas located at Barangay San Jose. Refer to the Committee on Land Use. Number 18, letter of the city administrator forwarding the request of Mr. Jason Comilla for the issuance of special use permit for the proposed transient house located at Barangay Mabini, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Gozos is recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Housing 2024-047, 048, 049, except letter J and K. And the same be approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala, Lina, Object, and Rocafort. Madam Chair, wait po pala. Hindi po pala kasama yung 047. Na-defer pala yun. Sorry po. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Abi, ikaw na. Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the Supplemental Annual Investment Plan. The same be considered as approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by... Any second? Honorable Umali. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move that we pass an ordinance approving the Supplemental Budget 2024-06. The same be considered as approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali, Macala. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move that we pass a resolution giving authority to the City Mayor to enter into a MOA with Land Bank for the pick up cash Bibili na pick up. the same be considered as approved for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Silva, Umali. Ano po yung Land pick Bank. up eh? Money. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Gozos is recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Education 2024-005. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Loho. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Other matters, Madam Chair. Thank you. Other matters? Madam Chair, nag-conduct po ng committee hearing nung isang araw, di lang po naisama sa committee report, the request of
ano to? Mega One Realty Development Corporation for the reclassification of their property from agricultural to commercial use. Nag-request po pala si CBD Chua for the reclassification of their property from agricultural to commercial use with an area of 11,681 square meters located po at Barangay Bulacnin. Motion for urgency, Madam Chair. Seconded by Honorable Silva. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Mr. CBD Chua with an area of 11,681 square meters from agricultural to commercial use located at Barangay Bulacnin, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali, Rocafort, Macala. Objection, hearing none. The motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, motion for urgency po with regards to item number 7 in the business for the day. The request of Ms. April Grace Magkawas for the reclassification of their property from agricultural to residential use with an area of 197 square meters located po at Barangay Plaridel. Motion for urgency, Madam Chair. Seconded by Honorable Silva, Umali, Macala. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Mrs. April Grace Magkawas from agricultural to residential use with an area of 197 square meters located at Barangay Plaridel, and the same be excused from the rereading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala, Lina, Umali. Objection, hearing none. The motion is hereby approved for the third and final reading. Recess for 1 minute. I'm declaring a recess. Session resumes. Madam Chair, motion for urgency po with regards to item number 8 in the business for the day. The request of Ms. Diane Tan with an area of 60 square meters from agricultural to residential use located at Barangay Dudlod. Motion for urgency, Madam Chair. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance classifying the property of Ms. Diane Tan from agricultural to residential use with an area of 60 square meters located at Barangay Dudlod, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali, Lina, Loho. Objection, hearing none. The motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair. Excuse me. Wait lang po. Please sit down. Thank you. You are out of order. Go outside. Madam Chair, please refer po sa Committee on Land Use the request of Mr. Jimmy Q. Murada for the reclassification of their property from agricultural residential to commercial use located at Barangay Dagatan with an area of 81,634 square meters. Refer to the Committee on Land Use. Motion for agency with that regard. Duly seconded. Discussion. Objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance classifying the property of Mr. Jimmy Q. Murada from agricultural residential to commercial use located at Barangay Dagatan, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Rocafort, Umali, Macala. Objection, hearing none. The motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Any other matters po? Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, please consider as urgent the augmentation of fund of the City Administrator's Office amounting to 40,000 to be taken from telephone expense to be augmented to fuel, be considered as urgent. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. The same be considered. I move that the same
that we pass an ordinance augmenting the amount of 40,000 to be taken from telephone expense to be augmented to fuel of the City Administrator's Office. The same considers approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move that we pass at that we consider as urgent the alignment of the City Mayor's Office to augment 3,125 to be taken from transportation allowance to representation allowance. 3,125 be considered as urgent. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, that we pass an ordinance augmenting the amount of 3,125 to be taken from transportation allowance to be augmented to representation allowance of the City Mayor's Office. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali, Macala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Last na po, Madam Chair. Please Motion go for ahead. emergency po with regards to item number 4 in the business for the day. Reclassification request from agricultural to residential use of Maximo Marso with an area of 706 square meters located po at Barangay Maraboy. Seconded by Honorable Silva. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Mr. Maximo Marso with an area of 706 square meters from agricultural to residential use located at Barangay Marawoy, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Rocafort. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, with the permission of the chairperson of the Committee on Economic Enterprise, I move that we pass a resolution requesting the City Mayor to order the City Administrator to convene the members of the Lipa City Price Monitoring Council. Be considered as urgent, Madam Chair. Duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution requesting the City Mayor to order the City Administrator for the convening of the members of the Lipa City Price Monitoring Council. The same be considered as approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala, Lina, Umali. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Silva is recognized. Other matters, Madam Chair. Madam Chair, magtatapos na ho ang taon. Siguro, sa nakikita ko ho, Madam Chair, hindi ko ho malaman as a chairman ng Committee on Public Works, alin-alin na hong mga proyekto ng pamahalaan ang natapos na, alin pa ang ongoing, at alin baga ho ang programa or proyekto ng national government. Magkano baga ang inila ang pondo ng pamahalaan ng lungsod ng Lipa sa mga programa at proyekto ng atin ng programa ng pamahalaan pagdating ho sa mga infrastruktura. Siguro, Madam Chair, hinihingi ko sa kapulungan ito na bigyan ho ninyo ng authority ang chairman ng Public Works upang sa ganun ho, malaman niya at makita ang lahat ng record na may kinalaman po sa infrastruktura sa lungsod ng Lipa, Madam Chair. Please. Matter brought up is referred to the Committee on Public Works. Thank you, Madam Chair. Any other matters? Sure na po, Consel Javier? Double check. Wala na. I move to adjourn, Madam Chair. Wala na. Wait lang po, baka may pahabol pa si Consel Javier. Wala na. Consel Javier. Gayon. Referral lang? Okay.
ayusin muna natin yung budget. Nauna lang yung ibayain na. Dahil tayo nag-research. Hello. Tama naman si... So, Madam Chair, I move that we consider as urgent the supplemental budget of the Sangguniang Kabataan of Barangay 7. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved. Ay, referral ba? Referral. Hindi pa po ito nare-refer? Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Madam Chair, I move that we consider as urgent the supplemental budget of the Sangguniang Kabataan of Barangay 7. Seconded by Honorable Silva, Lina. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the Sangguniang Kabataan supplemental budget of Barangay 7 amounting to 90,197.90. The same be considered as approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, Manalo, Lina, seconded by Honorable Bautista, Loho, Umali, Makala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, please report to the Committee on Budget the annual budget of Barangay 9A, Anilaw Labak, and San Isidro. Referred to the Committee on Appropriations. Any other matters? Wala na po. There is a motion for adjournment. Any second? Duly seconded. Session is now adjourned.